Prof, unahin ko lang itong mainit-init na balita natin ngayon, yung pagre-resign po ni dating DPWH Secretary Babe Singson mula dito sa ICI. Anong nakikita niyong epekto? Anong nakikita niyong posibleng naging dahilan? Sinabi niya, ang sinabi ni Chairman Reyes, very intense and stressful job daw yung dahilan ng pagre-resign. Pero anong nakikita niyo po dito, Prof? Well, kung considering po yung timing, tapos may mga inaasahan tayo na mga big fish, so-called big fish na makakasuhan, at iyon ay mula sa mga investigasyon ng ICI, tingin ko po konektado yun. Although tama naman si we do not exclude sa possible reason yung stress na pinagdadaanan ni former DPWH Secretary Babe Singson doon sa kanyang trabaho ngayon bilang ICI Commissioner. Kasi nga, unang-una, siguro yung workload, sa dami ng iniimbestigahan nilang mga public officials, baka kokoti lang yung time nila para makapagpahinga at makauwi sa bahay nila. Pangalawa, expectations nga. Siyempre, yung ICI, yung pagkaka-create niyan, has generated a lot of expectations from the public na meron talaga makukulong, particularly na may makukulong na mga big fish. Kaya nga lang mukhang based on the recent developments, parang yung big fish ay ombudsman na ang pinasa na sa ombudsman yung ilan sa mga big fish. Nasa na big fish na makakasuhan at hindi ICI ang formal na bagaman magre-rekomenda. So far I think ang big fish pa lang na kanilang formally na nirekomenda na kasuhan ay yung I think si Senator Jingo Estrada kasama doon at saka si Senator Joel Villanueva. Yung nakaraan na 6 na yung ngayon yung sinama na si nila. former Senator Bong Revilla. Opo. Pero as for the rest, mukhang ipapasa na lang sa ombudsman yung yung pag-iimbestiga. Pero yung effect nito kung sakali, because being a former DPWH secretary, syempre maalam siya din doon sa mga proseso, 'di ba po? Yung posible pong epekto kaya na mawawala yung isang miyembro niya katulad niya sa ICI. Well, of course, kilala ho natin, sabi niyo nga bilang dating DPWH secretary, alam niya yung mga kalakaran dito sa sa mga projects, mga infrastructure projects. So mawawalan ng kubagaman someone who knows, who has technical knowledge and expertise. So yung credibility ng ICI as an investigative body parang mawawala, mababawasan. Although I think it's going to be business as usual. Pero credibility wise baka nga mag-suffer. Pero ang pinakamalaki ko nakikita dito na magiging issue ng ICI ay yung magmumula sa public perception o yung tinatawag na optics. Kasi kapag ganyan na isa-isang nagre-resign yung mga officials ng ICI na tingin naman natin relatively may good reputation yung mga yan, just like si Mayor Magalong at saka ngayon si former DPWH Secretary Babe Singson, may mga established naman silang good reputation. So it might put a dent on the reputation of ICI as an objective and credible body that has been investigating the infrastructure related corruption. So baka yung pagtingin ng tao, baka sabihin wala nang kumbaga wala nang silbi o kaya namimili lamang ng mga pa-filean ng kaso. Puntahan naman natin, Prof, itong issue ng ito kailan lang nung isang araw lang ba ito or kahapon nakita natin yung first na live streaming nitong mga hearing ng ICI, yung binabanggit nga kanina ng nung ating reporter diyan parang yung takbo yung the process din daw ng pagsasagawa ng hearing parang yun na yun, parang yes or no, parang hindi masyado mabusisi. Although yung iba rin may humihiling naman ng executive session. Ano po ang nakita nyo, anong reaction nyo diyan sa kung paano nagagawa itong live streaming at yung mismong takbo ng pagko-conduct po ng hearing? Well, yung po kasi yung pagko-conduct is not like what we saw in the Senate
o kaya sa House investigations, ano, yung mga committee investigations, na mayroong confrontation na nangyayari. Like yung mga resource persons noon sa Senate investigation ay kino-confront ng mga ng mga senators who were attending the investigations. Tapos may yung ilan sa kanila, as they confronted the resource persons, may mga hawak-hawak din sila ng mga evidence. So, hindi ganun, yung kumbaga man yung confrontation, yung hostility na nakikita natin sa Senate investigations, wala dito missing dito sa ICI investigation. Siguro understandably ito naman ay hindi naman yung mga nakaupo dito sa ICI ay hindi naman mga partisan at saka mga politiko, no. Ito ay may mga legal background. Kaya medyo subdued and objective yung kanilang approach pagdating sa pagtatanong. But do you think nagiging effective sa ganyan, or eto following the moves of yung mga recommending na charges at yung may mga hindi pa nga not so big fish na napakulong, do you think effective sa ngayon at this point ang ICI? Well, it's going to be effective kapag yung na-meet nila yung expectations ng mga tao. Like yung mga napangalanan doon sa mga previous investigations ay in the end, makakaswan sila, kundi man lahat, almost all of them. Kasi hindi naman sila mapapangalanan kung wala namang basehan, kung gawa-gawa lang yon. So, sana itong ICI, hindi siya parang magsisilbi na taga whitewash o taga cover up ng ilan sa mga public officials natin. So, yan, in the end, we do expect ICI to perform its job na hindi siya mamimili, considering na sila nga yung mga legal professionals, may training sila dito, may know-how sila. So, we are expecting na maraming makakasuhan dito base doon sa mga ebidensya, and hindi siya, kumbaga man, wala siyang kakampihan, wala siyang pagtatakpan. So, kaya nga lang so far, gaya nga nasabi nyo, since the time that it was created, parang mabagal yung pagkilos ng ICI, nanatili pa lamang so far yung nakakasuhan doon sa previous recommendation. Naghihintay tayo ng latest development na sana within this week may makasuhan ng mga panibagong mga public officials. Yung nagla-live streaming pero may mga ganito na naman sa Senado, yung mga nagre-request ng executive session. Pero paano tingin niyo po ba mas dapat na hindi na pagbibigyan yung iba na nagre-request itong executive session? Sana mas naging bukas itong itong hearings na nakikita ng publiko. Well, oo nga parang kung ikukumpara natin sa Senado, yung mga investigations conducted by the Senate Committee, yung Blue Ribbon Committee at saka yung sa House, parang mas marami ang request made dito sa ICI to conduct yung executive session. So, ang alam ko may criteria naman silang sinet dyan. Alam ko mahigpit naman sila, except that parang mas marami, mas maraming executive sessions dito. So, again, we go back to the public perception. Kung titingnan natin ito, parang pag pinapayagan madalas yung mga ganyang mga requests by the individuals who are serving as resource persons, ma-generate na perception ng mga tao is that parang bakit may mga sikreto na parang ayaw ipaalam sa amin. So, I think mas lalong dapat maging mahigpit ang ICI pagdating sa mga requests na magkaroon ng executive session. Kasi nandiyan na nga yung talagang demand rin ng publiko for accountability and transparency, dito sa mga ginagawang investigasyon, and paulit-ulit nyo rin nababanggit yung public perception. So, tingin nyo po ba ngayon, paano na ba, in a general sense, di ba, we're demanding the public's demanding results, ganyan. Paano na bago yung, yung binabanggit yung public perception, epekto sa tiwala ng publiko sa ating mga institusyon, or yung general political climate nitong flood control scandal or investigation?
I think siguro kaya nahihirapan po ang ICI na no na kumbaga man mag-lean towards o kaya pagbigyan yung ano no yung o maging maingat pagdating sa public perception is that tinatry niyang balansehin since the time of its creation, since majority of those who comprise ICI are legal professionals, mga lawyers po diyan, maraming mga lawyers. So ang tingin ko, ang iningatan nila yung right to due process of those whose names were mentioned at iniimbestigahan nila, at saka yung demand or clamor of the public na maging transparent yung investigations. So doon po sa parte na yun, nagkakaroon ng dilema. Nahati yung ICI, ano bang pagbibigyan namin? Ito bang clamor for transparency made by the public, o yung nakasaad sa konstitusyon tsaka sa mga batas natin na dapat pangalagaan ang karapatan ng mga halimbawa ng pinagsususpetsahan ng mga individuals. At this point parang di pa rin nila nare-resolve yun Oo, kaya nagkakaroon tuloy ng perception na hindi siya effective na isang investigating body. Kasi nga hindi masatisfy yung kagustuhan ng mga tao na makita yung mga pagdinig na ginagawa. Yung sa binanggit nyo na yan, parang sinabi nyo na parang binabalanse. Do you think masyadong nag-iingat kaya ang ICI? Well, dahil nagla-live stream naman po, no? Sa tingin ko, hindi naman masyadong nag-iingat. Tingin ko, halos pantay din naman na ina-address ng ICI yung kinakailangan i-satisfy yung demand for transparency at saka yung mga rights ng isang suspect o napangalanan ng mga individuals. So, tingin ko balanse naman po, no? Kaya nga lang syempre ang mga tao at this point sinasabi niyo yung present condition, yung context. Talagang nag-aalab yung ng mga tao na dapat mapanood namin lahat. Wag selective. Kinakailangan from the beginning up to the end mapanood lahat ng publiko. Yun ang problema ng ICI the demand is so strong na to the point na pwede makasagasa na doon sa sa rights ng mga naimbitihan nilang resource persons. Yung nagiging epekto naman po, Professor, nitong probe dito sa flood control project, halimbawa yung mga protesta, nakita nyo ba na magtutuloy-tuloy pa yan or lalaki pa, may talks of civil unrest, and then calls naman for resignation of both the president and the vice president. Anong nakikita nyo dito sa mga ganitong developments? Well, ito pong protesta, no? I think for as long as hindi nasasatisfy yung mga tao tungkol sa ginagawang pagkilos ng administration, ng government, pagdating sa issue na to, magkakaroon ng protesta. Ang tanong na lang ay siguro yung detalye na, ano ba ang goals ng mga protesta na to, lalo na yung mga organizers. Because we saw in the last protest rally, itong November 13, na medyo lumiit yung dami. Pumonti yung dami ng ng tao na nag-participate. Maraming factors na pwedeng magpaliwanag dito, no? Pwedeng sabihin na natin na narrow down na kasi yung mga goals, na diversify yung mga goals. So meron nananawagan na dapat mag-resign yung presidente, meron naman mga grupo na nananawagan dapat mag-resign yung presidente at vice president. Yung mga organizers naman sa EDSA, dapat walang calls for resignation. So iba-iba na ngayon ang naging diverse na yung goals, kaya lumiit tuloy yung attendance. So it depends on whose group or which groups are organizing. Kaya tuloy kumbaga man nawala yung kagaya ng September 21 na halo-halo sila. Oo, na magkakasama sila kaya ang daming umattend pero this time para masyado nang naging compartmentalized and specialized yung mga goals ng bawat protest rally. Di mo na alam kung anong agenda ng mga organizers dito sa kaliwa, sa kanan, sa di ba? Parang parang na-dissolve na yung tunay na objective ng mga protesta. Parang ganun, Prof. Opo, kasi the common goal is to hold the involved public officials accountable. Pero nanganak along the way, may mga nagsanga-sanga
Pero nagsabi na, well, abot yan hanggang Pangulo, so dapat mag-resign siya. Di ba? Well, meron mga nagsasabi na, hindi, wala, status quo tayo, huwag tayo manawagan ng resignation. So, ibang grupo naman yon, may sariling protest rally yon. Kaya puting ko na breakdown, nagkalat-kalat, depende sa objective ng protest rally, kaya kumonti yung mga tao. Ngayon, titingnan natin, so, pabawa, hindi na-accomplish ng gobyerno yung kanyang pangako na by December 15 or by the end of the month of December ay nakasuhan na yung kasama yung mga big fish. Panigurado, meron namang pagkilos yung mga tao. Pero yung isa pang binanggit ko na civil-military junta, yung mga ganyang usapin, do you think that's even, kasi si Senator Lacson, sinabi niya na, inamin niya na he was offered to join, no? Do you think that will prosper or is it, bakit may mga ganun pa rin, may mga ganyang usapin pa rin? Well, I don't think it's going to prosper kasi kung isa-survey natin yung mga yung mga opinion ng mga legal luminaries, mga public intellectuals, mga ng civil society, ng academic community, they are not in favor. The consensus is that they are not in favor of a junta or yung isa pang isa transitory council. Transitory council, transition council. Oo. That's right kasi they have the same reasons. It's an extra constitutional. It's not good for democracy. At saka it does not it does not address the feeling of uncertainty. Kumbaga man pag okay sige kung halimbawa transitory council na tayo o kaya junta, do you think it's going to solve all the problems that we have? Yung pinagmulan ng lahat na ito, corruption. So, given that uncertainty, yung mga tao gusto nila is to, remain with the status quo. Yun na lang muna until such time na ma-prosecute yung mga dapat panagutin at saka matapos yung termino ng mga nakaupong opisyal. And repeatedly, ang armed forces po would issue statements na, they remain loyal to the Constitution. Gaano kahalaga yung mga ganyang pronouncements po? Well, historically po, EDSA 1 and EDSA 2, tsaka yung mga attempts to unseat then President Arroyo, very important, yung very significant yung role ng military sa mga ganitong klaseng mga upheavals o mga political crisis. Kapag yung military, halimbawa, nag-take na ng side, sabihin na natin doon sa mga protesters, regardless kung anumang group yun, that's going to spell the end of the what do you call this, yung protest rallies because very crucial yung support ng military kung kanino niya ibibigay ito, At the moment, it's good to know that the military has been shown its loyalty to the Constitution. So that means hindi sila papanig dun sa opposition or to anyone who intends to say na palitan na natin yung gobyerno, palitan na natin nakaupo. So that would mean at least hanggat ganyan ang position ng military, for the time being, we're going to experience a certain amount of political stability. Prof, itong itatanong ko naman sa inyo, magkakaroon kaya itong epekto yung panawagan for lifestyle check? At sinabi naman ng Malacanang na willing daw ang First Family, including itong si Congressman Sandro Marcos na lumabas sa report ng PCIJ, aabot daw sa halos 16 billion pesos yung napunta sa kanyang allocable funds. Ano pong masasabi nyo dyan? Well, okay naman po yung lifestyle check, Ang sa akin lang is, halimbawa, pagkatapos ng lifestyle check, napatunayan na hindi magka-match yung kinikita ng government official na yun, o public official na yun, doon sa kanyang lifestyle, ano ang susunod na gagawin? So baka mamaya ito ay kabagaman isang gawain na wala rin naman patutunguhan. So sana kung may ganyang mga lifestyle checks, totohanin yan at kung mayroong mang disparity na nakikita o may issue na nakikita, then it should lead to
the filing of complaints or cases against the involved individuals. Kasi 'di ba syempre meron naman po tayong batas at may mga parang yung ethical standards na code of conduct, no, for public officers. Pero nakikita pa rin natin hanggang ngayon, 'di ba, kahit walang lifestyle check kung gaano kagarbo yung pamumuhay ng not focusing on the first family, but even yung iba nating public officials, kaya magiging effective kaya yung mga ganyang lifestyle check? Oh, well, kasi nagkaroon na rin naman ng mga lifestyle checks before. Doon sa mga panahon pa ng mga dating pangulo, pero in the end wala rin namang nangyari eh. Oo. Siguro ang kung meron man yung effect, yung nag-resign yung mga yung object ng ng lifestyle checks. Pero beyond that wala eh. Wala ko na nabalitaan na nakasuhan at saka na nakulong So okay na parusahan. Kaya nga sabi ko, it might be a futile attempt to check. Oo, sayang lang Pero sana kung magsasagawa ng ganyan, sana seryoso magresulta sa mga kaso. Yung isa pang nakikita rin nila na pwedeng a way of dealing with yung anti-corruption efforts. Kanina lang po nag-hearing sa Kamara for charter change. Yung iba kasi may mga final na bills kasi naniniwala sila. Halimbawa, nakita ko yung statement ni Deputy Speaker Puno na parang charter change in terms of halimbawa daw yung defining yung process talaga, budget process dun sa BICAM, kung paano tatakbo, anong dapat gawin, anong hindi dapat gawin. Yung isa pang nakikita ko, of course, nandyan yung anti-political dynasty, and nandyan din yung parang electoral reforms para daw yun naman sa paghalal ng mga lagyan ng limit yung campaign finance, no, or yung pwede mong gastusin. Makakatulong ba, mabusisi yung Chatchay kasi yung paraan pa lang hindi magkasundo. Pero pwede ba natin i-consider to as an anti-corruption measure, yung amendments to the Constitution? Well, sa tingin ko po, kapag lalagyan ng mga specific guidelines o specific provisions tungkol sa mga sinasabi natin, mga anti-corruption measures, maaring sabihin natin na yung at first glance magandang tingnan, pero actually hindi eh. Kasi ayon nga sa mga nagtuturo ng saligang batas, a constitution is meant to be general in nature para may space for the specific. So maglalagay ka lang dapat ng policy with regard to a certain thing. Tapos bahala na yung mga mababatas na punan yon. Although there is a clamor, I remember that there's a clamor na with regard to the dynasties and proliferation of dynasties, there's a specific provision. Kaya nga lang kinakailangan ng Enabling Act. I think the last time na nagkaroon ng body that was meant to study that, ang kanilang proposal was that wala na dapat Enabling Act. Dapat diretso na, self-implementing na yung constitutional provision na pinagbabawal talaga yung mga dynasties. Pero ang position ko dyan is that, well, yung constitution ganun na talaga siya. And over the years, since the time that it was ratified, sinusuplayan na natin ng mga kinakailangan, yung mga enabling laws, and tawag dito, maaring hindi pa perfect yung mga yung mga because we have already anti-corruption measures in place. Yes. Meron na tayong ombudsman, meron na tayong sandigang bayan, meron na tayong mga anti-corruption laws like law about plunder and so on and so forth. Ang dami na eh. Hindi ho talaga yun ang problema natin. Ang problema natin is the implementation. And and the creativity of our lawmakers na kung paano i-circumvent yung mga existing measures, anti-corruption measures. Halimbawa tingin ko what we need. Go ahead. Yes po. Yeah, go ahead, sir. Ang tingin ko po, ang kinakailangan at this point ay yung refinement. Kasi nalulusutan eh. So tanggalin yung mga loopholes. If we need to halimbawa put some guidelines doon halimbawa sa bicameral conference committee, ayusin lang ho yun eh. Yung loopholes doon. So hindi na kinakailangan ng legislation. Tapos there are some
there are some matters naman that require legislation. So, tingin ko po, merong mga, kumbaga man, if you're looking for reforms, meron tayong mga low-lying fruits na yung mga konting fine-tuning na lang kasi nalulusutan, dapat i-fine-tune na natin. Tapos, meron namang mga measures that require legislation. Ito po yung long-term, yung proseso. Halimbawa, enacting an anti-dynasty law. So, hindi ho agad-agad yan although meron ng proposal ngayon, pero I think it's going to take some time before, if ever it's going to be enacted. Oo. So, ganun. Electoral reforms, di ba? Yung sinasabi, halimbawa kasi isang reason din daw dun sa political dynasty na paulit-ulit hindi nga nakakalaban yung sana na sincere or talagang gustong magserbisyo sa publiko or yung may kakayanan din po. Opo, doon ho makakatulong din yung anti-dynasty bill. Kasi i-restrict kung hanggang saan level na magkakapamilya yung pwedeng tumakbo. Kung pwede mang papayagan ba silang tumakbo sabay-sabay or dapat isa lang. Yun po malaking impact nun sa ating sa ating eleksyon. And then at the same time, that should be accompanied by electoral reforms. Kagaya halimbawa ng yung public yung campaign finance. So ano ba to, hanggang sino ba pwede mag-donate? May ano ba yan? May mga limit? I understand meron na tayong existing na law regarding that, pero bakit kaya hindi siya nagiging effective? Plus also, I think we need to reform yung POMELEC. Kasi remember, may isang senator na nakasuhan dahil may nag-donate sa kanya, pero based on what we know, parang na-absuelto siya. So may mga ganung bagay. Kasi sila mismo nagsasabi may mga gray area doon sa kanilang doon sa kanilang regulations na parang yun daw kasi nasa Omnibus Election Code, 'di ba? Parang kailangan 'di ba busisiin na rin kung napapanahon pa yung mga ganyang batas. Tama ho, dapat i-update. Tapos yung mga loopholes, yung mga gray areas dapat ma-address 'yan, mawala 'yan by providing clear guidelines. Doon sa mga takbo po ngayon, Prof, siguro ano na lang ang dapat pa ba nating gawin? Ano ba ang dapat gawin ng publiko? Ano pa ang dapat tutukan para talagang mapanagot at makulong yung mga nasa likod pa rin itong korupsyon? Well, sa parte ho ng publiko, dapat manatiling vigilant. Subaybayan, huwag magsasawa. Kasi nung the last time, isa sa mga explanations, baka daw nagkaroon ng rally fatigue. So, dapat wag ho tayo mapagod sa pagsubaybay. Kung ano magiging ending nitong nitong corruption scandal na to. So, hanggang sa uli, magmatsyag tayo, manatiling vigilant. Tapos, we do expect, aside from that, we do expect reforms to be introduced. Mga long-term mga reforms na may long-term effects at saka yung mga fine-tuning sa mga existing anti-corruption measures natin. Tapos we do expect also na magkakaroon ng mga mananagot at hindi lang mga small fish dapat ho lahat ng big fish, hindi pwedeng selective ang ipo-prosecute natin dito. Yung mga napangalanan, maraming senador po yun and former senators, congressmen and former congressmen. Dapat tingin ko, if there's sufficient evidence, isama sila sa mga kakasuhan. Yan ho ang inaasahan ng mga tao. Hindi lamang yung mga kawani ng DPWH, for example, ang kakasuhan. Lahat ho ng mga lawmakers na napangalanan, basta may sufficient evidence. Dapat kasuhan. Medyo matagal pa ito pero ihabol ko na lang itong tanong tungkol sa 2028 elections. Will this define? How greatly will this affect siguro yung resulta ng 2028 elections? Well, definitely, this is going to affect the outcome of the 2028 elections. For example, those whose names were mentioned in the investigation, they have a lot of troubleshooting that they should do. Kasi wala pa ngang trial, the mere mention of their names by the Discayas, for example,
by Yusek Bernardo, na-tarnish na agad yung reputation nila. Oo, so kinakailangan i-troubleshoot nila yun, mag-damage control to fix their reputation. Oo, kasi kung di nila ayusin yan, by 2028, I doubt it kung mananalo pa sila. Oo, yung mga Filipinos, they really feel strongly about corruption. Pag napangalanan ka, kahit wala pang sufficient evidence, nahusgahan ka na agad. So, isa po yan. Isa yan sa mga epekto. Pangalawa, nakikita natin na itong corruption issue na to ay naging daan upang yung dalawang malaking magkatunggaling political group sa bansa natin, yung ADMI o yung grupo ni BBM at saka yung VP Sara-led na opposition. Dito sila naging venue nila to para sila ay magtunggali. So nakikita naman natin na pilit na kino-force ng opposition yung issue para maging to use this to their advantage. Tapos on the defense naman itong administration, survival mode kumbaga man. So kung ano bang magiging ending nito, itong kanilang tunggalian na to na may kinalaman sa corruption ay magkakaroon ng impact sa 2028 elections. Matagal-tagal pa ang ating pagbabantay. Marami pong salamat kay Professor Dennis Coronation, ang chairman ng USC Political Science Department. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.